Jay? Kilala bilang Little Baguio ng Norte dahil sa malamig na klima, mga pine trees at tanawing parang nasa ibang bansa. Isa ito sa mga paboritong destinasyon ng mga riders na naghahanap ng hamon at ganda ng kalikasan sa iisang biyahe. Kasama ang Team Tiwalag, akala ko simpleng ride lang, malapit lang daw sa kalsada. Scam pala. Una, takbong banayad pa ang ruta. Pero biglang may mga unexpected obstacles tulad nitong pagtawid namin sa natumbang puno. Boss, ang lakas. Ako lang naka-scooter sa grupo, kaya grabe ang challenge, pero sulit. First time kong sumabak sa ganitong trail gamit ang hindi pang trail na motor. Napagod man, na-drain man pati batteries, pero buti na lang, may power station tayong dala. Ang sarap ng ride na to, hindi lang dahil sa ganda ng maliko, kundi dahil sa solid na samahan at kapatiran ng grupo. Ganito talaga kapag sama-sama sa isang layunin. Walang imposible, walang atrasan, kasi kami, mga baliw sa daan at sa tunay na pakikipagsapalaran. Kalsada at kalikasan ng aking bakasyon. Ang gulong ay umiikot, bumabalik sa destinasyon. Biyahero ang vlogger sa gubat, ito ang misyon. Sa mapagpalang hapon mga behero, and welcome back sa ating YouTube channel. Andito tayo ngayon sa San Nicolas, Pangasinan. Kasama natin ang Team Tiwalag. Bali ang wala lang ngayon is si Albert, sila Kutsarong Artist, dahil meron daw tinamaan ng trangkaso. And so inaantay lang natin sila Direk, Eli Motor, si Vin Motor, Elmer or si Elms Motor. So yung Motor Brothers kasama rin natin, MJS Adventures. Habang hinihintay namin ang ibang mga kasama, may nakita kong sirang tricycle kaya naisip ko munang dito magpahinga at tumidlip sandali. Galing pa kasi kaming Baguio na MJS kaya medyo pagod pa sa biyahe. Dagdag pa yung init ng panahon. May batis din dito at sa totoo lang gusto ko sanang maligo kaso baka maiwan ako. Kaya wag na lang muna. Sakto naman pagdating ng iba pa nating mga kasama kaya naputol ang plano kong umidlip. Ayan na sila, kompleto na ulit ang tropa. Saan ba nang galing pre? Bakit mawala ka? Nag-abroad lang saglit. K-pop yan. Kita mo naman wala Saudi. Saan yung jacket mo pre? Pakita mo. Doon pa yan. Oh, ang init-init dito. Di ba? Pinagpapawisan ako mamaya. Nakaka ano, pero all set mga behero. Let's go. Pinaybay na namin ang kalsadang papunta sa Maliko. Gaya ng dati, hindi pa rin tayo binigo ng lugar na ito. Namamangha sa ganda ng tanawin, mga bulubundukin at pine trees na parang galing sa postcard ang nakapalibot sa amin. Pagkaraan ng ilang minuto, narating namin ang trailhead papunta sa spot na plano naming puntahan. Sabi ni Eli Motor, malapit lang daw ang spot, pero dahil kasama natin ang Motor Brothers, may kutob na ako, hindi ito magiging madali. Ayan, ito yung una nating lalagpasan, maputik. Ano pre, mas maganda dyan dito. Dyan. Pre, long time no see pre. Ganito dapat yan pre. May nakabay. May nakaba ka lang. Oop. Hindi pa namin na tayo direct, parang malalim eh. Parang mas okay pa dun sa gilid eh. Sa una, medyo banayad pa naman ang daan. Kayang-kaya pa naman ang ADV natin. Hindi man ito adventure scooter pero dahil ito lang ang meron tayo, sisikapin nating makasabay sa mga tropa na sa wakas muli na namang nagkasama-sama sa isang biyahe. Ang unang pagsubok namin, maputik na daan. Habang lalong sumusukal ang trail, siya namang pagsugod ng mga kalaban kong niknik. Nararamdaman ko na yung mga niknik. Dito lang oh. Iba talagang epekto sa akin ng niknik. Sobrang kate at ang tagal pag gumaling, kaya hanggat maaari, iniiwasan ko ng makagat. Pero syempre sa ganitong adventure, hindi mo rin yan matatakasan. Wow! Ang ganda! Hindi ko in-expect ganito yung ruta natin. Yun na, sumusukal na. Expected mo na yan basta kasama mo si Brother Ellie. Oop! Hanggang sa marating namin ang pangalawang pagsubok. Isang bahagi ng daan ang natabunan ng gumuhong lupa. Kaya ang tanging paraan para makatawid, akyatin ito.
Tinignan ko kung meron pang ibang daan, pero mukhang wala na talagang choice. Kailangan naming lagpasan to para makausad. Sa una, sabi ko sa sarili ko parang hindi kakayanin ni ADV to. Pero sabi ng mga kasama, kaya yan, basta magtulungan lang. At doon mo talaga mararamdaman yung halaga ng samahan. Walang iwanan, lahat nagtutulungan para lang makasulong. Direct na. MMC. Uy. Ikaw na pala. Direct. Pang ilang balik mo na dito, bro? Tatlo yata. Tatlo. Pangapat Pangapat ngayon. Kaya pala maning-mani na lang eh. Kaya pala maning-mani na lang. Playground na nila to. Nakarambola kami dito. Bali isa-isa. Isa-isang ahon. Oh, yun oh. PG1. Oh. Alam mo yung para kayong tinutuli tapos isa-isa kayong pipila tapos kinakabahan kayong lahat. Parang ganito yung feeling dito eh. Pero since marami naman at saka may teamwork talaga ng grupo, madali lang mga bihero. Malaki ng damo dito, pre. Grabe na yan, pre. Parang wala lang yan. Ganyan sana ground clearance ng ADV oh. Ay gago, yung lalim. Ang lalim nga. Dito ka. Ito na dun, pre. Lalim eh. Let's go! Grabe na yan. Okay, angat natin dito. Okay. Yung bike eh. Dito ka talaga dadaan. Yun. Natagalan kami sa pagbaybay ng trail. Ang dami naming nadaan ng obstacles na talagang nagpabagal sa biyahe. Habang tumatagal, unti-unti na kaming nilalamon ng dilim. Hanggang sa marating namin yung pinakamahirap na parte ng trail. May natumbang puno na humarang mismo sa daan. Medyo malayo-layo na rin kami kaya wala na talaga kaming balak bumalik. The only choice we had was to move forward. Subok na namin ang isa't isa sa ganitong mga sitwasyon. Tulungan lang talaga at walang maiiwan. Kaya isa-isa naming binuhat at itinawid yung mga motor. Pagod na kaming lahat, pero the trust and camaraderie within the group kept our spirit strong. Sa kalsada at bundok, umaga man o dagat hapon, ang mga makina sabay-sabay umaahon. Tintiwalag handa na kasama ang ating mga kapatid. Puno ang tangke pati puso'y nasasabik. Sariwang hangin sa dagat walang tumadampi. Iniwan ng syudad naghahanap ng munting silbi. Pansin mo ba ang bawat huni at bawat yapak? Ayan, so nandito na tayo sa malapit na tayo tayo Sa spot. sa spot. Kaso medyo may mahirap doon na landslide yan, bro. Hindi naman, pero malalim. Ah, Gano'ng kalalim? tapos nawala yung spring ng center stand. Hindi ko alam kung saan banda nawala.
Hanapin ko dun. And so napag-decision na namin na dito na lang muna i-park yung mga motor dahil hindi nakakayanin doon sa final assault. Medyo malalalim daw yung uka. View lang yung maganda doon. And so ngayon nagde-decide kami kung anong pupunta naming spot, kung doon ba lalakarin namin hanggang doon sa plano or hanap kami ng iba. Ito yung nagamit natin. Solid, bigat, ikali. Bukas hanapin natin yung spring kung nandyan pa sa daanan. Motor ni Broel. Naka-park na siya. Ganyan yung parking natin para Parking yan. chill lang yung park natin mga kaibigan. Basic. Wala nang kalso-kalso yan. Wala mo. Pinararo ba naman? Inarari. Dinaanan siguro ng tubig to nung bumagyo. Oo. Lakas dito. Ayan, so nandito na kami sa spot mga behero. Direct nagbibigay ka ng type, di ba? Tamang setup muna ng tarp. Ito na yung common area siguro natin. Ganda dito, city lights. Tara Cruz. Tara Cruz. Yan yung spot natin. So tent. Tapos doon na tayo magkukusina. Hindi na ako nag-tarp kasi mukhang okay naman tong fly sheet natin. Na-try naman na natin sa mga ulan. As long as hindi papasok sa ilalim yung tubig. Ito yung mga spot ng mga kasama natin. Habang nagluluto tayo ng hapunan mga behero ay may gusto akong ipakita ang isang gear. Sa mga ganitong adventure, isa lang ang gusto ko. Yung hindi ako nag-aalala kung saan kukunin ang kuryente para i-charge ang mga gamit na kailangan natin sa camping. Kaya may dala ako ngayong isang power station na pang malakasan. Ang EcoFlow River 3 Max Plus. Ito yung bagong model nila na may River 3 Plus at EB600 expansion battery. Kaya mas mahaba ang runtime. Ito nga pala mga behero ay may 286 watt-hour na capacity. And yung extra battery nito is may 572 watt-hour na capacity. So talagang kayang-kaya niya magtagal ng 1 to 2 days. Depende kung ano yung mga gagamitin yung mga gadget. Kapag naka-standby lang mga behero, kaya niya magtagal ng more than 4 days. At ito meron na tayo dito sa main pa lang tatlong AC output. Ayan. So ito is nasa 600 watts ang kaya niyang wattage. At syempre pag pinower on natin yan, makikita natin dito yung display. And so makikita mo dito yung battery percentage, tapos ilang days, and output niya syempre input. And dito sa main meron tayong dalawang USB A and isang USB C na 100 watts. Tapos sa likuran, charging sa outlet and solar panel. And so pwede natin siyang i-charge sa solar panel. And yung mga cables nito is kasama na doon lahat yung mga kailangan nyo. Kaya nitong patakbuhin parehong low power appliances gaya ng ilaw at phone chargers. Pati high power appliances gaya ng rice cooker, laptop o kahit mini fan. Kapag sabay-sabay mo yung papaganahin, nasa 400 watts. And kapag tuloy-tuloy, kaya niyang patakbuhin itong mga appliances. Ito malakas kasi itong rice cooker. Kaya ganyan yung power output. Yan. So 2.1 hours ang tagal nitong power station sa ganitong wattage. Ito is 320 watts. Ito ay 180 watts. Yan. At ito, medyo mahina lang ito. Mga 10 watts lang siguro. Grabe, kahit nasa bundok ka, parang may kuryente pa rin ng bahay. And yung kasama nito palang extra battery ay may isang USB-C na may 140 watts. So kayang-kaya niyang paganahin or charge yung mga laptops nyo and other mga gadgets na kailangan ng mas mataas na wattage. Tapos syempre meron din tayong ilaw dito. So kung kailangan nyo ng ilaw, meron tayo dito. Ito yung warm na low. Ayan, warm na high. And syempre meron tayong SOS. Eco-friendly, portable at cost-efficient, perfect talaga para sa mga kagaya nating mahilig sa labas. Isa pa sa feature na nagustuhan ko dito mga behero dahil meron siyang fast charging feature. Kung nakikita nyo, meron tayo ditong 85% na
battery. So, china-charge natin siya dito sa outlet natin. At meron tayong 16 minutes para makompleto yung charging. Ma-monitor din natin yan dito sa ating phone. Ayan. So, dito makikita mo kung ilan yung input na pumapasok. 643 watts. Diba? Ayan. So, bilis lang. May charge. Itong Revert 3 Plus at itong EB600 extra battery, kaya nitong mapuno from 0 to 100% sa loob lamang ng 1.8 hours. Ganun siya kabilis mga behero. At pag itong Revert 3 Plus lang, kaya niyang mapuno from 0 to 100% sa loob lamang ng 1 oras. Ayan. So, ganyan katindi ang EcoFlow Revert 3 Max Plus. Ayan. So, bilis diba? Isipin mo, from 87 to 100, ilang minuto lang yan. 13 minutes. So, hindi ka na mahahassle sa pagcha-charge dahil mabilis siya may charge, pero sobrang tagal mo siyang magagamit. Worth it mga behero. At kung quality lang din naman na pag-uusapan mga behero, itong EcoFlow Revert 3 Max Plus ay siguradong tatagal ng ilang taon. Gumamit kasi ang EcoFlow ng LFP batteries, same quality na ginagamit sa mga sasakyan. Kaya pwedeng tumagal ng hanggang 10 years. At kung interesado ka sa product na to, sakto, may pinakamalaking 11/11 year-end sale ngayon ng EcoFlow. Makakakuha ka ng malaking discount at maaari ka pang makakuha ng free solar panel. At kung gagamitin mo ang code ko, may extra 5% off ka pa. Check mo na lang sa description box ang details. Gusto tayo natin yung matagal na nawala. Okay pa na yung bangus mo, pre? Okay pa naman. Okay pa. Hindi pa sira. Okay pa yan. One day pa lang naman eh. Kaso ang hangin dito sa spot natin, no? Solid. Sorry. Ayan. Ang laki niya pala. Kakaiba pala. Sungit ko naman. Defense mechanism nila, no? Huwag niyo hawakan! Laki ng mata niya, no? Para siyang alien ba? Siguro, pre, pinakamadali. Mamili ka na lang ng isang bagay na pagpupukusan mo. Alright. The right is all. Mangano na kita. Manganon. Mas masarap ng dating sukan. Nel, mag-lab ka na at mag-boxing na tayo. Small pala ito. Kaya ito lang. Ang ganda. Nawarak ko lang ito. Sarap ba ito? Sarap. Bro, mga na. Matindi pa yung bababain natin. Lalong na stress tuloy. Pero yung ganina ako na iniisip eh. Ano tayo makakababa? Yung puno. Good morning mga behero. Dito tayo ngayon sa taas ng kabundukan. Taga tayong nagising. Alas 8 na kali. Ito yung view natin dito sa taas. So, tanaw natin yung Pangasinan dito sa taas. City lights yan kagabi. Ganda. Dito naman sa kabila, mga kabundukan na. Ayan. Ganda. So, gagawin natin ngayon mga behero, papack up lang tayo. Tapos, diretso na rin tayo dun sa meron tayong pupunta na ilog. Doon tayo magbe-breakfast. Ganda dito. Charging pa rin tayo dito sa power station natin. So, nakapuno na tayo ng battery natin
naka 70% pa rin. So nag-charge na rin si Mer dito kagabi. Ayan, puno na. Ongoing pa rin yung charge ng iba. Nag-charge din tayo ng phone natin, pati itong fan. Laking tulong, hindi tayo naubusan ng baterya. So pero kung gusto nyo ng ganito na power station ay nasa description. Ayan, para sa discount. At syempre para makapag-order kayo. Ayan, kahit mga kasama natin nagcha-charge dito sa power station, so hindi pa rin natin nauubos yung power. Sige bro, palag. Ooh, fast charge. Yan ang power ng EcoFlow. Tingnan natin kung ilang percent. Ayan, halos punong-puno. 58. Balagbag. Maraming mga talahib dito. Sugat-sugat kami kagabi. Pero ito, pwede nyong gawin tong laruan. Laruan ng batang 90s to eh. Ayan, so puputol ka ng isa. Pagkatapos, ito gagawin mo. Ito. So, yung dulo yung dun sa pinagputulan nyo, kasi kapag yung sharp edges nito pag ganun eh. So dapat hindi pa ganun yung kanyo. Dapat dito sa pinagputulan nyo yung hahawakan nyo. Ayan. So tatanggalin nyo yung dalawang dahon. Tapos ito yung matigas. Yan yung magiging bala. Ayan. So ganito yung hawak. Ayan. Ooh, galing. Dito nga pala sa baba mga behero, ito yung kalsada na papunta dun sa Maliko. So yan yung makikita nyo yung pinaka C dyan. Isa sa best spot na talagang napakaganda sa drone shot. Scenic view, solid yung Big C. Full charge na, mamen. Sheesh, bilis lang. Maganda talaga kapag merong outlet or AC output, kasi na-maximize mo yung wattage ng charger. And full charge na. 100%. Pagkatapos mag-pack up, bumaba na rin kami para pumunta sa malapit na Batis. Tinali muna namin pansamantala yung center stand ko kasi nawala to kagabi habang packet kami dito sa spot. Along the way, nakalimutan ko lyrics. Sa totoo lang, hindi ko na inaasahan na mahanap pa yung spring ng center stand. Sobrang sukal kasi ng daan. Pero kakaiba talaga magbiro ang tadhana. Grabe, nung dito, di ba natanggal yung tali ang bero? Dito rin yung spring Dito pala nadali kahapon. Saktong-sakto. Sakto pa. Okay. We actually found the spring. Minsan talaga pag hindi mo na hinahanap, saka mo pa makikita. Buhat dito. Diyan sa harap buhat. Doon. Buhat sa likod. Likod muna, likod. Likod, pa kanan. Preno harap. Dos. Ay, si Isma. Okay. Buhat sa harap. Preno Liko mo yung gulong. Dos. Liko mo na dito. Okay. Tulak. Abante, tulak. Drop. Bangka. Wait lang. Preno. Full brake. Taas. Harap likod. Dos. Full brake. Harap likod. Yeah. Hindi. Harap lang pala. Huwag likod. Buhat pa ganun. Wait lang. Hindi pa, buhat pa. Okay. Ulot ka niya. 1, 2. Sige lang. Talo ko rito. Dito lang sa likod. Drop yung tambutso. Wait. Buhat po dyan. Buhat na lang, buhat. 1, 2. Very good. One down. Okay. Next. Mas madali na ngayon lahat ng obstacles na dinaanan namin kahapon. Mas may lakas na kami at mas maliwanag na rin ang paligid. Kaya tuloy lang ang paglalakbay hanggang sa marating namin ang daan papunta sa Batis. What we're gonna do now? Landslide mga kaibigan. Dito natin guys. Find a way. Sige pre, shoot na to, promises.
Wait. Sige, yan. Hila. Atras yung motor ha. Mukha na ako. Sige, hila. Sige, bito. Konti. Konti lang. Sige pa. Sila? Okay na, pre. Agad na ako. Yan, so balik na yung center stand spring natin. Solid. Thank you kay MGS at kay Elms Motor. Grabe landslide oh. Ano lang yun bro? Para ano? Para hindi ka makalabas sa Hindi, para yung mga baka. May baka kasi dito sa loob. Kaya merong ganyan para hindi makalabas. Dami pa rin lumilipad ng mga neclip sa gilid natin. Tapos lagyan natin ng pampausok. Ano kaya mabangang pampausok? Dahon, no? Ito, may dahon na alnos. Ito yung ginagamit pang piniing. Yan. Sobrang. Woo! Yun na, pausok tayo. Pati baga, tanggal. Grabe, kinagat kasi yun. Dito ko lang sa usok, pre. Tapos sa next, mag long sleeve ka na, pre. Kaya nga. Ayan o. Kaya dati naka t-shirt tsaka shorts lang din ako. Pero nung kinagat-kagat ako naman nakniknik. Sobrang kate. Tagal pa mawala. Durog na yung iba. Nadurog na pala, no? Speed powder na, di na speed ball. Hanip na yan. Kala may breading, nadurog na pala. Siguro sa biyahe natagtag yan. Oo. Pang frozen lang talaga siya. So pwede palang gawing pang breading to pag nadurog. Ha? Ano? Kanina yan? Kuyabas, pre. Sarap yan, pre. Oo, tapioca yan. Tapioca. Ayusin mo yung packaging mo, pre, ha? Ito yung suka na binili natin kina Princess. Princess nga, pangalan ng tindera. Paano mo nalaman? Sinabi niya. Tinanong mo? Oh, Ba't mo tinatanong? para lang po pangalan niya. Style mo. Princess, isa pa ang suka. Sarap ng suka, parang alap. Sarap, di ba? Libre na dapat kasunod, joke. Ano ba yan yung sabi na benta ng opisina mo? Yeah, iba pa. Yun mas matamis yun eh. Nagbalaklaban ako para mukhang pro. Yan. Nanginik-nik tayo. Puto by Elimosor! Moment of truth! Wow! Parang sinabawan ah! Tikman nyo. Kung kay kutsara, wala kutsara. Yan o. Pwede yan, Prince. Tikman natin. Ba't may malagkit na gani? Oo kasi. Delicacy. Manalo pala ito si ano? Si Elimosor. Delicacy ng ano, mga taga Bohol. Pili kasi ng taga Bohol. Puto daw tawag nila Joel. Sa Mexico tawag dyan. Cooking show talaga to. Wala na, matigas. Pangatlong hahatulan. Ligo na tayo, malamig.
Nagtapos ang adventure namin sa masayang pagligo sa ilog, isang simpleng paraan para mag-relax matapos ang lahat ng hirap at hamon sa daan. Habang dumadaloy ang tubig, parang ganun din kung paano dumadaloy ang tiwala at samahan ng grupo namin. Sa bawat ride, mas lalo naming nakikilala ang isa't isa. Alam mo yung tipo ng pagkakaibigan na hindi lang nasusukat sa gaano katagal kayo magkakakilala, kundi sa kung ilang beses kayong sabay-sabay bumangon tuwing may mga problema sa daan. Dito ko napatunayan kung ano talaga ang meron sa grupo namin. Yung tunay na camaraderie at brotherhood. Kapag may na-flat, tutulungan agad. Kapag may napagod, hihintayin. Kapag may problema, walang maiiwan. At sa bawat biyahe, natutuklasan namin hindi lang ang ganda ng mga lugar, kundi pati ang ganda ng pagiging magkakaibigan. Kaya sa mga biyahero na gustong sumubok ng ganitong adventure, tandaan nyo, hindi lang tungkol sa ride to. Tungkol to sa tiwala, respeto, at sa mga alaala na mabubuo sa daan. Hanggang sa susunod na ride mga biyahero, sama-sama ulit tayo sa pagtuklas ng mga pinakatinatagong yaman ng Pilipinas. Ilan, tintiwalat sa burol at batis dito sa kalikasan, puso'y umaawit sa ilalim ng araw, sa lilim ng punong matayog, motok sa bundok, simpleng buhay, walang paghanap na nagkatanyaga.